Finally, maririmap na rin sa Z1000. Katunog na siya ni Overtake, yung in-upload natin sa Facebook. Kakulay niya rin, same model. Naka velocity stocks lang yung kay Overtake, saka lime green yung kanyang mugs. Pero sa tambucho, sa setup, ito yung tambucho niya. At sinetup to sa atin ni Boss MM189. Tinulungan niya tayo kahit busy sila sa shop, punong-puno ng gawain, ay ihanap niya tayo ng schedule. Tara, pag-usapan natin kung paano yung preparation, kung bakit di ko naparimap agad, at kung paano na tayo magpaparimap ngayon. Ando pa rin. Based sa mga naririnig yung backfires or afterfires, maraming nag-worry pagka may ganyan na yung motor natin, no? Usually kasi sa mga small bikes na hindi naman talaga dapat nag-afterfire or backfires, ay talagang nakakasira siya ng engine. Dito naman kay Z1, pinakainala ko talaga, baka may mini exhaust leak, baka may butas yung tambucho. Kasi at this state, na-remap na siya. Pero remap lang, walang dyno. Pina-unlock kasi natin to kay Sir Overdrive. Tapos, nilagyan niya na rin ng map after. Kasi kaya siya nakalock dahil na-remap na pala siya before by slip-on exhaust lang. So, pwede pala yun, no? Kahit stock exhaust, slip-on exhaust. Kahit di pa kayo full system, stock pa lang, pwede na kayo magpa-remap. Ngayon, pangatlong remap niya na to, tapos dyno na talagang akma na dun sa exhaust natin now. Kaya ang balance. Yun, let's go. Teka, pahangin lang tayo saglit. Pag i-compare ko siya dati doon sa backfire, mas masakit, mas parang pinipitig yung tenga mo. Ngayon, parang smudge, medyo soft na yung putok. Pero maingay pa rin. Ilang months bago ko nakapagparimap? Mga 6 to 8 months. Mga ganun din. Kasi hindi basta-basta magpa-remap pala, hindi lang yung remap babayaran natin, no? Lalo na kung second hand yung bike nyo, tapos marami pa lang dapat ipa-maintenance or pa-tune dito or linisin. So in my case, nung pinaka-delete ko to, nagkakaroon lang siya ng backfire occasionally pag super red line tapos biglang solid. But after ng ilang buwan, nagkaroon na siya ng barbells or diesel pumps na na yun yung okay lang eh, hindi yun masakit sa engine. Pero pinakaininda ko na is yung pag nag-red line ako, at malaking apoy, talagang masakit sa tenga yung sabog, na baka hindi man makasira ng engine, eh baka makasira ng exhaust natin. Dahil ang laki talaga ng apoy at lakas talaga ng sabog, at ang laki pa ng butas ng canister natin now. Based sa mga research natin at sa mga mechanic na nakausap natin sa big bike, kahit sa race bike, may ganyan talaga mga backfires. So malalaman ngayon sa remap na to na sana mabawasan na, or yung backfire, afterfire na safe para sa engine at para sa bike nyo at para sa exhaust na rin. Tatanungin nyo naman ako personally, kamusta pa sa akin yung backfires? Medyo palatak talaga yung ingay nung una. Yung ngayon, smooth na. Yung una, ayoko. Hindi ko talaga parang kaya utisin yun. Parang pang New Year lang siya eh. Pero itong ngayong smooth na, kung wala tong sabog, hindi ko pa kasi natatry eh. Hindi ko pa nare-redline eh. Kung wala tong sabog na malakas, okay na rin ako dun. Na-enjoy ko naman na. Hindi naman ako yung gustong mawala siya na totally mawala, dahil sa ibang big bikes normal talaga siya, no? Mas malalaki yung mga makina niya at mas nakakatulong pa nga sa kanila pag nakakainga sila ng gano'n ng backfires. But depende pa rin po, depende pa rin. Do your own research pa rin. Kung maririmap to sa Z1 at masasabing wala siyang air leak, okay na ako na may backfire siya. Enjoying ko. Basta wag lang yung sumasabog na backfire. Okay na ako sa mga barbells. Ayoko lang nung pak. Sakit eh. Pwede minsan lang, pero yung hindi ako makabomba ng wum, tapos biglang bag, doon lang medyo sayang, no? At para mawala siya, lagyan nyo lang ng Jolene. Pero ako, pag na-remap to at okay naman na yung AFR natin, yun ang pinaka-importante, air fuel ratio,
at yung tono ng bike sa kanyang setup na sprocket, ay okay na ako doon kahit may backfires. Siguro, uling-uli na lang yun. Pag gusto mo na talaga mawala na totally yung backfires, lagyan mo na ng Jolen. Or palit ka ng exhaust na sure ka na walang air leak. Medyo mahirap din kasi hanapin pag maliit lang yung butas. Tapos yun, papunto lang tayo saglit sa topic. Kamusta nga pala kayo, no? Tagal natin na huling nagtag. Huling upload ko yung Tron pa na experience namin sa shoot, which is napaka-solid, no? Sana panood nyo rin po. Hindi nga lang siya nag-trend sa YouTube. Sa Facebook, nag-trend siya, guys. 1.7 million huling tingin ko. Not sure lang na kung ilang million views na. Tayo sa main toll plaza at saglit na saglit lang nasa Mindanao Avenue na tayo. Alright, sampahangin. Walang sabog ha, parang ha. Tingnan natin pagka talagang maingay. Tatimingan lang natin kung saan maganda magingay na wala akong confuse. Para Amerikano. Okay, balik tayo sa topic. Sinabi ko na hindi basta-basta ako magpa-remap at mahal. Tapos, pakita nyo rin yung result. Kung may gains pa talaga kayo, kung okay na ba talaga yung power and grab. Kaya, buti na lang, yung dyno, hindi kasing mahal sa iba. At high quality yung dyno na ginagamit dahil Dyno Pro Philippines. Doon tayo magda-dyno, ano? At doon po siya naka-partner, si Sir Overdrive. Siya po yung tuner. At nakilala po natin siya kay Boss Dos J. At napanood natin kay Sir Kenji Motovlog. At saktong tropa din pala ni Boss MM189. At dahil nabagyan natin si Sir Marvin na may-ari ng shop na MM189 Superbike Service and Parts, ikwento naman natin paano tayo nag-prepare. Sinabi ko, hindi basta-basta, di ba? Lalo na kung second hand yung bike nyo at may mga kailangang ayusin. Pero kahit nga, ulitin lang natin, pero kahit stock, pwede kayo magpa-remap. Sabi ni Sir Overdrive, pwede nyo rin yung i-dyno. May maa-unlock kayo dyan. Hindi nga lang kasing laki ng maa-unlock sa naka-exhaust. Lalo na yung mga performance exhaust. At maisingit lang natin mabilis. Pagdating sa exhaust, mas malakas daw ang performance ng mga Spada type. Yung mga malalaking exhaust na merong back pressure na effect or mas nakakatulong sa back pressure or mas mahaba yung kanyang tubo kesa sa mga shorty. Kaya sa mga shorty usually ano sila yung twisted elbow, pilipit. Pero mainly for torque, more torque. So yan, ang i-research na lang po on your own. Tapos yung setup po natin is 55 to 65 mm big elbow and 65 mm na SC project. So napakalaki ng butas, pakaingay, pero at the same time maganda ng tunog. Hindi siya tulad ng AR ko before na basag yung tunog. Tapos sa AR ko before, pag dual exhaust, mas mahina yung gains. Hindi kasing laki ng power ng gains na makukuha nyo sa single exhaust. Pero mas maporma kasi ang dual exhaust, no? At pagdating sa sound, mas maingay ang single. Pero maingay na rin naman yung dual exhaust natin before. Mas maingay lang ngayon. Para sa mga racers, at kung talagang gusto nyo sagad na sagad, velocity stocks, tayo po, hindi na tayo kumuha nun. Yun lang ang hindi natin nagawa. Kasi mahal niya. 10
10,000, 10,500, ganun. Meron na lang tinuro sa ating secret si Sir Overdrive na gawin sa ating stock na velocity stock para mas maging accurate sa sprocket set. Wala sa budget ko ang mag-sprocket set. Okay na ako sa stock. Pero recommended pala, pag Z1000 yung bike nyo, palit na kayo ng sprocket. Bawas kayo ng ipin. Kasi masyado na matorky lalo yung bike pag na-remap. So, panay lundag lang daw mangyayari. Lalo na kung gigil ka sa silinyador. So, nag-minus 2 tayo sa sprocket sa likod. Pero yung sa harap, sa engine sprocket, same pa rin. Pero lighten na siya, pinagaan. At naggaan din yung sprocket sa likod. Tapos, syempre, yung chain pinalitan na rin. Naka-RK chain tayo. Napakaganda po ng mga piyesa na nirecommend sa atin ni Sir MM189. Maraming salamat, Sir Marvin. Tanungin nga natin si Boss Jim. Thank you, Boss Jim. Shoutout sa pagsama sa atin. Lagi. Pupunta tayo kay Sir Overdrive. Dahil siya din po ay magpaparimap kay Sir Overdrive pagka nagkaroon na po siya ng kanyang GSX-R 1000 or yung B4 ng CF Auto. Pero depende po. Bago pa rin ihip ng hangin, baka daw po magkotse siya. So, yeah. Pero marami pa tayong mga tropa. Lalo na si Boss D na ready na para magparimap kay Sir Overdrive, no? Schedule na lang ang hinihintay. Boss Jim, ano pa ba ang kulang sa mga pagka magpaparimap ka? Yun lang. Yun lang, ano? So, malapit na tayo sa Dyno Pro Philippines. Dito sa branch ng Mindanao Avenue. Dito sa Tandang Sora yata ito sa QC. Tabi lang siya ng Dunkin. Hanapin muna po natin. Hindi na ako nag-maps eh. Alright. Napapanood lang natin sa mga vlog ni Sir Kenji Motovlog. Pinadaanan natin ulit ngayon. Dati nadadaanan ko itong 4 wheels pero big bikes madala. Wala. Usually minsan may sabog na yun eh, no, Boss Jim? Sarap ng Para pricing din yung may yung may backfire ha. Karami ng vlogger, walang backfire yung mga motor. Sabagay, bago sa pandinig eh, no? Basta yung backfire na naka-remap guys ha. Huwag yung backfire na kailangan ng i-remap yung bike nyo. May ganong klase kasi. Kailangan natin makaan ng U-turn pagka nakita mo na yung Dunkin. Ang tanong, ay ito pala yung Dyno Pro Philippines. Sa kabilang side. Advance pa tayo ng U-turn. Isa pa. Alanganin. Downshift nga tayo. Ayun. Grabe yung sapoy itong Ayun, nasabog. Nandun pa rin, Boss G, pag high RPM, ano? Sana mabawasan at maayos na. Narinig nyo po yung sinasabi kong backfires na hindi, ano? Parang lumusot yung rear brake ko. Boss, parang may problema ako sa brake. Sige, baba ka muna, boss. So, baba muna tayo para kumain. Sama kayo sa amin. Tingnan natin ang mga makakainan dito pagka nagpa-remap or nagpa-dyno kayo sa Dyno Pro Philippines. At kung ang tuner nyo ay si Sir Overdrive. Very recommended po. Dyno. Ito yung ating bike. Okay, man. Let's go. Kaya muna tayo. Uy, LK400. Pogi. Dito sa kaliwa may Dunkin. Tingnan natin. Pero magkakanin tayo. Paano ba? Ayun, ito pala agad. Katabing katabi. So, yeah, dessert. Kung hindi naman kayo gutom, hindi nyo kailangan ng kanin. Diyan, pwede. Kung gusto nyo kumain. Merong U-turn dito pero huwag kayo dyan dili ko, medyo alanganin siya, no? Tutulak pa kayo simula doon. Meron namang malapit agad doon sa may banda doon. Kung galing kayo ng Mindanao exit. Yan.
Last napunta namin, Dyno Pro Philippines ng Sukat branch yung pinuntahan namin. Eh wala, doon lang kasi may available na schedule. Akala ko rin naman kasi pag tinuloy ko sa Sukat, okay na. Hindi pa pala. Nakalak pala yung ECU natin at yun yung ginawa before tayo mapunta ngayon dito sa pangatlong remap natin. At salamat kay Boss Jim sa pagsama sa atin. Tambay Squad represent at Sir Marvin Limited Cup. Kayo ay naka BMW, naka Ducati at naghanap kayo ng trusted na mechanic. Siya po mismo ang gumagawa doon at meron siyang mga mechanic din. Doon po tayo lagi nagpapagawa sa mga Tambay Squad at kaya din po natuwa sa atin si Sir Marvin. Aminin ko po, nabibigyan tayo ng discount ano. Pero sabi ko daw sa kanya, kahit wala naman discount lagi, okay lang. Dahil masaya na ako na nakahanap kami ng trusted na mechanic shop na malapit lang sa amin pagdating sa mga big bikes sa amin. Boss, okay ka ba dyan sa Lugaw, Pilipinas? Testing natin. Mga 4 minutes walk din siguro. Ay, dito na kami kakain. Let's go. Boss, maubos ba natin to? Kaya. For 99 pesos, ito po yung makakain nyo dito sa Lugaw, Philippines. Tapos na kami kumain kanina at ngayon nandito na rin si Sir Overdrive. Tapos game na daw tayo sa ating schedule na 11 AM. Let's go, sir. Natin to. Kaya po, isasampa na sa C1 sa Dyno. Alright. Tire pressure, chain slack, okay naman. Hindi lang kasi yung malakas talaga tumatak. Campfire pa ba? Di pa sagad yun, pero parang wala na. Solid ng Jolene ah. Di walang air leak sa exhaust. Ayun. Yung huling nangyaring ganito, dito yung sumigaw eh. Kasi lakas eh, biglang bagsak eh, no? Hindi dahan-dahan. Mismo. Pareho, yung dito mismo. Ganyan may nangyari last time.
So yun lang guys, patapos na sana yung huling run natin. 131.5 horsepower ng wheel yung lumabas. Target sana ni Sir Overdrive na mapaabot ng 132 HP. Kaya lang bumigay yung pito nung hulihang gulong natin. Biglang nag-drop yung hangin. Kaya pala biglang nag-drop din daw yung power. Ngayon, buti na lang meron tayong ganito. Yan. 500 or 800 lang yan sa Shopee. Mga tropa natin, order na rin ng 1212 dyan. Laking bagay. Pag nabutasan kayo sa daan, pag biglang lumambot yung gulong nyo, alam nyo agad. Nag-warning agad. Hindi yung mairo-roll nyo pa. Hindi yung late nyo nang malalaman. Sayang, no? Tapos na eh. Okay na yung remap eh. Pero okay din. Dito natin nalaman. Kaysa sa NLEX tayo na butat na drop ng hangin. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating pagpaparimap kay Sir Overdrive na napaka-recommended. Talagang chinek niyang mabuti yung motor natin. Tinanggal niya na rin yung backfire gamit yung Jolene. At maririnig niyo sa biyahe natin pa uwi. Wala nang backfire si Z1. Wala na rin bar bolts. At itatanong natin kung gusto ba nating bumalik yung backfire for entertainment or kung gusto lang natin may marinig na putok-putok. Okay lang ba natanggalin saglit yung Jolene at ibalik ulit pagka okay na. Pagka ayaw na uli ng backfire. Pwede ba yun? Alamin natin. Di namin mahanap yung exact model nito at yung price. Pero ganyan po yung presyo ng mga original na canister. In short, mahal to. Nabili ko ng presyong kaibigan. Napaka swerte po natin. At thank you ulit kay Boss Jim, kay Boss Mon, kay Boss Dos J. At tinulungan tayo nila dito rin na ikabit to nung araw na yun. Tapos na tayo magpaday na trim up. Sayang lang, ganun yung naging ending. Bitin, hindi nakita yung grab. Pero tapos na yung tuning. At yun, maraming salamat ulit kay Sir Overdrive. And kayo po, pag magpaparimap kayo, doon po kayo sa kanya magpa-tune. Chat nyo lang po siya sa page niya. At saktong meron na siyang portfolio at vouch kay Sir Kenji, no? At sa atin na rin. Ay, ba't umuulan? Kaya tayo dinidelay bro, ayaw tayo maulanan. O magpapatila muna tayo ng ulan. Sarap ng tunog nun ah. Ito sa Z1, let's go. So yun, uuwi na po tayo. Then Sir Overdrive, thank you sir. Balitaan mo na lang ako. Yes sir. Sure naman ako dyan sir eh. Sure naman ako dyan, happy talaga. Yung una pa lang eh. Tapos naman, Hindi, mamaya, pagka naayos, sendan din kita video sir. Kita mo yung AFR, di ba? Tuwid na yung AFR eh. Pagka ano sir, pasend din ng picture nung ano kung pwede yun. Oh, sige. Para malaman ko kung anong piga, kung hanggang saan ako magsiship para ano, maganda. Thank you sir. Mukhang gumagawa ano? Saan kabila? Sa kabila daw, di daw sila gumagawa ng big bike dito eh. Saan kabila kaya? Eh ako, ikot daw eh. Baka mamaya malayo. Kaya nga, parang ulit na akin. Ano pangalan? Lang daw eh. Ano pangalan? Mas malayo daw ba yan? Malayo daw ba? Saan nung gawin dito? May U-turn daw dyan sa ibabaw, meron sa ilalim. Alright, what's up mga bossing? Kakalis lang natin sa Dyno Pro Philippines. At wala kaming makita na gumagawa na itong Z1000. Yan ang hirap sa big bike guys. Meron yan, pero yung sigurado ka na alam mong sanay sa big bike, yun ang mahirap hanapin. Alin ang plat? Ay, nakakabit mo na yung tapalado mo? Kaso lagpan eh. Wala na to, bayaman na. Lalaban na lang ako. Bantayan mo na lang yung ano. Buti nga doon, nababantayan natin, sabi ni Sir Overdrive eh. Ano, grabe talsik? Ako, hindi ko pa naman nararamdaman. May naputok. Sarap, may putok konti pero di nasabog. May naputok na lang eh, no? Oo. Ganda nung ano, ganda nung echo, sarap. Doon man lang nakabawi, no? Ng kasiyahan. Tapos ako kailan huling ano na, no? Huling tayo na nakapumigay. Kaya nga, eh, Take na yan. sarap. Yan na lang tunog loko. Syempre. Then, no, accurate na yung bomba. Sarap. Kita mo sa kamay eh, no? Kaya nga eh. Ang ganda ng tunog. Kaya nga eh. Sarap, Ulit naman yung chat. tunog.
Grabe, sarap ng tunog. Sayang lang, di pwedeng ihataw. Kaya overtake na. Parang masatirate pa nga kayo overtake eh. Oh, wala siya nung parang nagbababol na tunog. Nasa na ang likuan? Eh, dun pa ang U-turn niya, malayo. Grabe na traffic pa. Aray ka. Kaya ganitong oras din kami na traffic eh. Kung kinuha namin yung mga plug ni Rodel. Dito pa kayo dumaan? Oo, hindi dapat palabas na kami, mali nang nalikuan si Rodel, dumiretso. Ako, italsik sa'yo, Boss Jim. Sige lang, lalaban ko na rin naman to eh. May pawis na rin naman to. Kahit ang ingay niya, ang sop eh, no? Kaya nga eh. Hindi Sobrang accurate ng tunog. Ang bango ng tunog, hindi mayabang. Kaya nga eh. Ako mas maganda yung tunog niya kay overtake. Mas accurate yung bomba. Kasi overtake, may parang kumukulong tunog pa yun eh. Sarap bombahin kasi ang responsive, no? Kaya nga. Patahol-tahol eh. Nag-shift lang ako. Di man natin mapiga ngayon, ramdam na ramdam ko Sir Overdrive. Para akong binibitin din si Iwan nung nangyari dahil di natin pwedeng testingin yung pito natin. Bibigay eh. Kailangan lang makauwi muna tayo. Pero sa mga simpleng boop, nasa yung throttle, bam, bam, nakakagano na tayo. Napakagandang effect ng remap. Ang smooth, ang responsive. Yung power, ramdam mo na agad. Konti pa lang. Backfire, wala na. Sarap, grabe. Pauwiin mo kami ha. So yun po, pag-pray natin na sana pauwiin tayo ng ating bike at hindi bumagsak ang aming tire pressure. Amen, grabe yung tunog. Ohohoy! Sarap, grabe. So, kita-kits po sa next na pag-ride natin kay Z1000, yung nabibiga-biga na natin. Yung tunog ang ating abangan at yung power feeling. Grabe. Oy, bigyan natin sila ng bomba. Saan to? Nilipit na. Tabi. Laking bagay. Naiuwi tayo ng walang pangamba kung sobrang bawas na ba yung hangin. Nagstay lang siya sa tire pressure niya. At namomonitor natin habang umaandar. Di mo kailangan gumilit. Ayos. Ito gusto kong malaman. Ayos na. Talaga ng engine brake ng liter bike. Pero sulit nga, ganda ng pagkakaan. Nagyayang power. Sarap ng ganong power eh, no? Sulit yung tira ni Overdrive. Solid talaga. Nagulat yung angkas. Lakas! Lakas to. May distance. Uy, Ang lakas! Kaya yung kay overtake din nun, sabi ko malalaglag ka ako to kaya di ko masagad eh. Grabe naman tunog yun. Ang dami ba yung likod ko? Sakto lang. Madaling Effective linisin. naman. Lagas-lagas. Kanina ba yan nandyan? Alam mo yung pagka dati kaya mong isagad yung throttle, kaya mong kalahatiin, hindi pwede. Laglag talaga. Tumatamba ng iba yung torque niya ngayon eh. Aangat pa rin unahan, Hmm. Grabe.